Magandang araw sa ating lahat. Nandito muli tayo sa Kasarapan, Kabutihan ng Kabuti. Praise God kasi season 2 na tayo ngayon. Magandang araw muli sa ating lahat sa maligaya nating panonood ng ating KKK. ang Kasarapan, Kabutihan ng Kabuti. Ayan. O ano bang meron sa atin ngayong episode 2 ng ating season 2? Ang kasarapan natin ngayon ay ang ginataang sitaw at kalabasa with mushroom. Wow! Ang sarap niyan, ano? Akala ng iba mahirap iluto yan eh. Oo. Kasi parang may gata-gata pa and all. Tsaka akala nila matagal lutuin ng kalabasa pero saglit lang yung kalabasa. Saglit lang ang kalabasa. Masarap pa naman yung medyo pwedeng agahan, tanghalian, hapunan, ano? Habang nanonood ng mga stars. Oo, Sa campsite natin, no? Oo. Kumakain ka ng ginataang kalabasa. Ang sarap siguro niyan, ano? Oo, kasi dito sa ating campsite, makikita mo laging may stars. Oo, sa Maynila kasi wala na eh. Puro smog na lang ang makikita mo doon eh. 'Di ba? Oo, Pero at least yung sa kalabasa natin, makakakain na tayo ng masarap na kalabasa, makakita pa tayo ng stars. Okay. Ano bang kabutihan niyang kalabasa? Okay, ang kalabasa, syempre, pampalinaw ng mata yan. Oo nga, pampalinaw ng mata. At alam mo ba, nakakatulong din daw ito na makaiwas sa kanser at sa mga sakit sa puso. Ayan, masarap pa naman yung pagkayong maligat yung iyong kalabasa. Oo, tapos mataas din siya sa minerals. Oo, yan. So, dapat wag nating kakalimutan yung ating pagkain yan, ano? Pero bago tayo pumunta dyan, magpunta muna tayo sa ating verse ngayong araw na to. Okay, makikita natin sa Psalms 128, 1-2. Blessed are all who fear the Lord, who walk in the obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Ang ganda. Ibig sabihin pala, pinsan, binibless din yung mga natatakot, no? Oo. Sabi, bakit ka bless? Natatakot ka nga. Hindi daw maganda yung natatakot. Hindi, ibang ibig sabihin ng natatakot. Natatakot na may pagmamahal. Ayan. Pagka yung sinasabi natin, blessed yung mga nag-fear sa Lord, ang ibig sabihin nun, meron kang paggalang at saka merong pang kamanghaan doon sa ating Panginoon. Kaya talaga, huwag nating kakalimutan na pag tayo ay natatakot na gumawa ng masama para sa respeto natin sa Panginoon, sigurado tayong hindi mapapahamak. Ibig sabihin, ayaw mong gumawa ng masama, masasaktan mo si Lord. Kaya rin na mga pagmamahal mo sa kapwa, na mahal mo, ayaw mo ding masasaktan. So, ganun din yung verse na ito. So, maging gabay nawa natin ito at huwag nating kalimutan para tayo ay masigurado na magagabayan at ibe-bless tayo ng Panginoon sa araw na ito. So, balik na tayo sa ating kalabasa. Oo. So, mga kasama, mga nanonood natin, huwag po kayong mawawala. Babalik po tayo kaagad. At dito sa pagbabalik natin, makikita na natin kung paano ba lutuin itong ginataang sitaw na may kalabasa na may oyster mushroom. Yan, kompletos lekados, masarap at siguradong masustansya. Balik tayo! Okay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina?
Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Welcome back sa ating mga tagapanood. Ayan, nandito na tayo ngayon. Lulutuin na natin ngayon yung ating ginataang kalabasa at sitaw with mushroom, of course. So, Desa, ano ba ang ating mga ingredients dito sa ating ginataang kalabasa at sitaw? Gagamit syempre tayo ng kalabasa at sitaw at mushroom. Tapos merong ginger, bawang, sibuyas, oil, salt, pepper, at saka mushroom powder para pampalasa. May sili din, no? Oh, may sili rin. Tapos may gata at pangalawang gata. Kakang gata at saka pangalawang gata. Oh, punta muna tayo dyan. Ano ba yung ibig sabihin ng kakang gata? Yung kakang gata, yan yung unang gata, yung unang pagpiga. Oo. Na-research ko. Ang sabi daw, ang kakang gata ay pag-combine ng dalawang word na kaka at gata. Gata. Pag sinabi mong kaka, yun nga. Yan. Una, Una. matanda na, di ba? Paumanhin sa mga nakatatanda. Ibig sabihin may paggalang yun, Oo. kakang gata. Oo. So, kumbaga, ito yung prime mo na gata kasi yan yung nandyan lahat Oo. yung creaminess. Okay. So, yan po ang ating gagawin ngayon. So, ang una, alam mo ba, ang maganda ito sa pagpalakas no? Kasi kanina nga pinag-usapan natin, maraming benefits ang ating mga ingredients, no? Oo. Pero ang isang ang magandang maalala dito sa mga gata natin ay antimicrobial yan eh. Antimicrobial, syempre, pampalakas din ng resistensya. Tapos pag ano yan, maganda rin sa balat, at syempre, itong kalabasa sa mata. So, tamang-tama ito, pagka nagka-camping ka, kung gusto mo ng may energy na, may gulay na, lahat all-in-one, pag maraming activities, ito yung masarap na gawin. Okay? Sakto. Paano gagawin natin Okay. to? Una natin ay ang mantika. Antika, okay. Oo. Tapos, itong luya na. Luya. I-golden brown natin siya. Oo. Kung mapapansin ng mga tao, sabihin nila, bakit parang nilagay ka agad? Eh, kasi po kanina pa pong mainit yung aming Kawali. Itong aming chef ay masyadong magaling sa mga pabilisan. Kaya alam niya kapag yung kailangan na i-open, ganyan. So, kanina pa pong mainit yung aming kawali. Kaya, baka gawin nyo sa inyo. Hindi po, painitin nyo muna. Ayan. Dapat golden brown. Oh, yan. Naririnig nyo na yung nagtutumalsik na mantika. Tapos, pagkatapos ng, syempre, ng inyong luya, lalagay natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan. O, tapos, sabi nga, ano daw siya? Papa brownin. Oo, papa brownin. Meron ako, yung aming kilalang chef doon sa Pasig Church. Nauna na nga siya si Ate Eni, naalala ko. Ang isa daw magandang technique sa mga pagluluto, kailangan isangkot siya na maayos. Maayos. Kasi doon talaga lumalasa siya. Pagka nakita mong lumalabas na, umaamoy na, yan. Tapos Des, ano sunod? Lagyan na natin ng paminta. Para lalagyan ng paminta. Tsaka yung mushroom powder. Tsaka asin. Yan. Ayan pala, lalagay na kagad. Oo, ganyan yung technique sa bandang dulo dyan. Tapos, kalabasa, te. Kalabasa, hindi ito muna kalabasa. Para maglambot. Oo, lumambot. Ayan. Ang gusto ko sa kalabasa, yung maligat. Ayan. Pag pipili po kayo ng kalabasa, siguraduhin nyo po maligat. Ano po yung maligat? Yung parang malagkit. Ayan, parang malagkit. So, tanungin nyo po yung nagtitinda, paano mo ba malalaman na maligat yung kalabasa? Pag ganyan-ganyan yung kulay. Pag ganyan-ganyan ang kulay. So, tatandaan nyo. Ano pong gusto mo? Ito, mushroom. Ayan. Para Anong naman. laki niya? Hiwa-hiwain.
Yan. Yan. Igisa lang natin, tapos taklaban muna. Tapos Taklaban. mamaya, Yan. lalagyan na natin ng pangalawang gata. Wala pa nga, pangalawang gata. Pangalawa. So, pagka ba nagka-camping kayo, Des, ano yung mga activities na nakakapagod na naalala mo? Pag nagka-camping, Oo. yung yung mag-aakyat ka, Yung hiking? hiking. Oo, yung hiking. Pero kung halimbawa, doon sa mga bonding activities, di ba meron din sila yung mga, ano Mga ba tug of tawag doon? war, mga Oo, ganun. mga Oo. tug of war. O kaya yung mga, yung tinatawag doon sa, may gulong-gulong. Oo. Oo. Parang yung paa mo. Oo. Saka nakakapagod yung isa, yung activity na parang hahanapin mo siya. May mga clue sa bawat makukuha mo. Alam mo yun? Oo, yung parang treasure hunting. Oo. Oo. Treasure hunting. Ayan, ako, masarap yan na gawin, no? Naalala ko noon talagang yung mga bata parang hindi nauubusan ng energy. Kaya nga. Yung mga master guide na nagli-lead, parang gusto mo nang magpahinga pero hindi ka pa pwede. So, Eto. kailangan dapat may pang-energy tayo. So, Lagay na unang natin ilalagay, yung pangalawa. yung pangalawang gata. Oo, para lumambot siya. Pag sinabing pangalawang gata, yan naman yung pangalawang pagpiga mo dun sa Tapos lagyan sa natin gata. ng asin. Para Lagyan wala ng siya, asin. Ayan. Lagyan ulit Konting na. ano. Okay. Ganon-ganon lang pala yun no? Sa dulo mo nalalagyan siya ng ano. So, yung gata, ano, Tayo natin tapos, siya pabulak. ilang minutes siyang ganyan? Siguro mga 5 minutes, 7 minutes, gano'n. Okay. Hindi rin pala ganun katagal, no? Basta lang, no? naka-high fire siya. Okay na okay po yan. Kaya nga po, yung ating mga tagapanood, pag nagluluto kayo, kasi minsan iniisip ng ibang mga nanay, dahil may 5 minutes pa o may ganito pa, may iba pang gagawin, no? Siyempre po, huwag nyo na pong iwanan yung ating mga lutuin para sure na sure tayo na iwas sa aksidente. Kasi baka biglang masunog yung niluluto. Oo, yun pa, isa, yun ang mahirap doon. Tapos dapat yung fire ay sakto lang. High kailangan fire. mataas. Kasi gawa ng meron naman siyang sabaw yung pangalawang gata. Kaya hindi siya masusunog. susunog. Oo. So, okay lang na mataas ang apoy. Ayan. Ayan. Ano niya na yung bubulakan na niya para lumambot yung ating kalabasa. Kasi may iba gusto hindi masyadong malambot yung kalabasa. Oo. Yung iba naman gusto malambot yung kalabasa. Yung parang nadudurog na. Oo. Kaya anong gagawin natin? Kailangan sakto lang yung Oo, gitna. sakto. Hindi sobrang lambot na lambot, hindi sobrang tigas na pwede pang ipangbato, no? So kailangan masarap yung ating kalabasa. Kailangan malambot. Pag masarap yung pag kinagat mo yung kalabasa mo, yung parang maligat siya, yung parang makunat-kunat na hindi Yung lumalaban. lumalaban, pero hindi siya na malambot. Hindi yung sobrang tigas. Pagkatapos niyan, Des, anong ilalagay natin? Ilalagay natin tong sitaw. Sitaw? Sunod na to. Okay. Pero so, ibig sabihin, 5 minutes. Oo, Kasi ito saglit mabilis lang itong yan. maluto. Oo, mabilis lang yan eh. Pag nag-dark green na siya, ibig sabihin luto na siya. Luto na. Alam ko na yung sinasabi ko kanina, obstacle course. Ayun. Obstacle course. Yun yung hindi ko nalilimutan eh. Pagka nun sa pathfinding namin, gagawa kami ng obstacle course. Tapos bago ka makagawa dun sa obstacle course, kailangan i-try muna ng mga nagtuturo. Siyempre. Oo. Kailangan naman Kailangan. i-try. May mga gapang-gapang na gano'n. Ayun yung pinakamahirap. Ay, oo. Yung gapang. Kami yung nagtuturo. So, kahit ganito yung katawan natin, talagang gumaganyan-ganyan. Talagang sila, tuwang-tuwa yung mga bata. Pag nakikita nilang palabas na kami Pinahihirap. doon, oo. Pero after nun, sila naman. So, you really have to lead. No? Kaya yan. Ayun ang masaya sa camping. Pagka natapos ka doon, ang masarap na gagawin, Ay, kumain. may kumain ka na. Oo. Kasi, Ginataang kalabasa. siyempre, kailangan rin natin minsan lumabas. Para makapag-reconnect tayo sa nature. Saka, siyempre, sa Panginoon. Oo, kasi usually ang nature, sinasabi niyan kung gaano kaganda ang kalikasan. Therefore, ibinabalikan niyan dun sa creator. Ayan. Kaya maganda yung mga camping. Ayan, no? Ayan. Ayos. Namubulak-bulak na, no? Namubulak na. Pero sabi, 5 Papalambutan minutes. natin. So, hintay pa. Hintay pa tayong konti. At okay na yan. Akala ko nun, yung mga ginaginataan, sobrang hirap lutuin.
Akala ko sobrang komplikado. Yung pala hindi lang, parang gigisa mo lang, ilalagay mo lang. Ang susi lang talaga sa pagluluto, yung lahat ng ingredients, ipiprepare mo ng mabilis, maayos. At pagkatapos nun ay, yun na, pagluluto, mabilis na lang lahat. Oo. Di ba pag sa nagka-camping din, kailangan mabilis ka kasi may susunod na activity. Oo. Doon naman parang, ano talaga military, doon sa mga patpayin din kasi tinuturuan tayong disiplina. Parang kailangan maaga ka, Mahalaga kasi yung up to oras. date ka, oo. So, yun. Kaya dapat yung mga lutuin mo rin, hindi rin komplikado. Oo. Kailangan mabilis din. Ayan. At the same time, masustansya kasi kailangan mo yun dahil ang dami nating activities na ginagawa. Oh, yan. Parang nakikita ko na yung mga usok-usok na yan. Doon sa mga tagapanood natin, nako, pagka po kayong naririto, mararamdaman nyo na yung gata. Mananamnam nyo na yung gata Amoy. sa pamamagitan ng amoy. Ayan. Diyan sa gata, minsan masarap 'di ba sa iba, sa hindi vegetarian, gusto nila isda. Oo, Tayo isda. seaweeds, 'di ba? Oo. Oo. So, Sarap yung mga seaweeds. iba na gusto nila nalagyan ng kaunting bagoong, Oo. doon sa mga vegetarian, ang ilalagay po natin, pwedeng seaweeds. Oo. Yung seaweeds na, fried seaweeds na ika-crush, ilalagay dyan. O kaya naman ay, marami pong iba't ibang klaseng seaweeds ngayon na nabibili at napakamadali lang at accessible. Ayan. Ayan, parang saglit lang pala no? Pwede na natin siguro itong ilagay. Ay, hindi pa mamaya pa yan. Mamaya-maya pang konti. 4 Takloban minuto na lang natin. tayo. Tapos, hintayin na lang natin siyang maiga-iga. Ah, Para malagay na natin to. okay. Tapos yung unang gata. so saglit na lang pala yan Oo. no? Oo. Ayan. Uy, bango Okay. Oo. Usually, ate, pag nagka-camping kayo, ano yung niluluto niyo sa camping? Sa amin yung mga mabilisan lang, mga prito-prito. Pero nagluluto rin na may sabaw. Pwede rin minsan yung yung sopas o kaya yung mga pagkagulay naman. Nagluluto rin kami actually ng mga ganyan din naman. Pero mas yung mga simple lang at Mas mabilis. mabilis ang gawin. Ito kasi, At basta saka ibebenta. mo na nahiwa lahat ng rekado. Bilis din naman siya. So, ibig sabihin, kasi pwede namang pag binili mo siya, ipiniprepare mo na yung mga meal mo, papunta pa lang, para hindi ka na rin ganun ka hirap, no? Oo. So, pwede naman yan. Oo, para lang din mabilis, no? Para may gulay ka. Masarap kayang kumain ng gulay sa doon sa mga bundok-bundok, no? Talaga. Kasi parang mas naranamnam mo siya. Tingnan mo yung mga nakatira sa bundok. Haba ng buhay. Oo nga eh. Kasi diba? walang preservatives, Walang. puro natural lahat ng kinakain nila. Tapos pinipik-pik lang nila Oo, yan. kukuha lang sila. Oo. Sa ating mga tagapanood, gusto po namin din sabihin, yung lolo po namin ay 103. Inabot siya ng 103. Nandun siya sa Batangas. At nakaabot ng 103. Ang lola namin ay mga 96, 90, matanda din. Matanda. Bago sila na maalam. So, dahil doon sa Batangas, sa Bukid, tawag namin ay Bukid, ay talaga. Malayo naman kasi yung palengke doon. Oo. Kaya talagang parang kukuha ka lang sa garden mo. Sa garden mo ng gulay. So, talagang organic yung mga gulay natin. Ayan. So, sige. Okay na yan. Malapit na. Oo. Tapos yung mga tita natin, matatanda na rin, di ba? Oo. Sana tayo din na. Sana all. Kumbaga, sa henerasyon ngayon kasi pabawas na ng pabawas yung life expectancy, no? Kaya, Pero doon sa mga kamag-anak natin doon sa ating Delica side ay mahaba-haba. Kasi nga, kadalasan mahilig ay sila sa mga gulay. ganyan. Oo, Sa gulay. Pagkata Kataasan lang, kukuha may- lang sila. Eh, di ba dito pag nasa syudad ka, kukunin mong gata, yun nasa can. O tsaka meron na ngayong mga sachet-sachet. Yun, no, di ba? Samantalang doon, lang, kuha ka Kuha lang ka. talaga, piga. Ikaw talaga, pipiga. Oo, ikaw talaga magkukudkod, no? Kaya nga,
Yan o, malapit na siyang Oh. maano. Ay, Yan. Tapos, lagay na natin tong sitaw. sitaw. Kasi, turn na konti na yung ano niya. Ayos. Yung pangalawang gata niya, lalagay na natin yung unang gata. Tapos 1 minute, okay na. So mabilis nang maluto ang sitaw. Oo, pag nag-green na siya. Green naman yan, pinsan. Hindi, yung sobrang green. Yung Okay. kitang-kita yung green. Tingnan mo. Tandaan niyo yan, mga tagapanood, no? Sabi ay green, Green sobrang na green. Okay. Dark green. Ayan o, tingnan mo. Nagiging dark. Yung parang siya. nagiging makintab na green. Mm. Pag medyo makintab na green na yung iyong sitaw, sabihin nun ay luto na. So, ang sitaw po ay mabilis lutuin. Ayan, O, lagyan ulit na. Ganun pala ang technique mo, eh, no? Oo, ganun lang. Ganyan lang. Hindi lang isa, no? Okay din naman yun, no? Para at one Para point, at least, oo. na naghahalo-halo. Okay, tapos lalagay na natin tong Ganun natin to. kakanggata. Yan. Kaka means, yan. Una, Uy, creamy na siya. creamy. Yan. Ito, mamaya pa. Maya-maya pa siya. Tapos lagyan pa din natin ng konti. So, ibig sabihin, maganda rin siguro yung kanyang mga pangpalasa, nilalagay niyan different times, no? Oo. Technique ni Yan yung Chef technique Des. ko eh. Para Salt. lumalasa talaga ng bongga. Okay, Yan. Uy, Tingnan natin. creaminess. Ayos. Kailang I natin mean, siya. creamy. Baka i-edit tayo eh. Creamy po Creamy. yan. Creamy. Ayan, masarap. Ayan o, Mukhang masarap. nag-aano na siya eh. O, napapalunok na ako pinsan. Oo, ayan. Lapit na siya. 30 Oo. seconds na lang yan. Oo. Pero, yung actually, yung sinasabi nga, yung kalabasa, maganda daw sa mata, Sa mata. no? Mula pagkabata ko hanggang malaki Oo, na ako. sabihin ganun, mo, kumain ka ng kalabasa para hindi lumaba ang mata mo. Oo, yun. Subukan po natin yan at talaga namang makakatulong yan sa atin. Tsaka maganda po yung gulay na ibang kulay. Mm. Kaya pakbet, na bet. Ito parang ganun din eh. Pero dalawa lang yung ano natin, hindi masyadong komplikado. Pahingin ako atin ng Oo. sili. Yan ito ang maganda. Yung kalabasa at sitaw is actually, yan yung magandang description ng love life. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag kalabasa at sitaw lang, hindi komplikado. Diba? Magka-partner talaga sila. Diba? Sige. Tikman natin yan in a while. So, ihahanda na natin yung ating mga pangtikim. Lagayan mo. Oo. Akin natin yung plate. May pepper na to. Okay. So, tayo ay mananalangin muna. Tapos titikman natin. Ayan. Okay na okay po yan. Des. Okay. Okay. Yan na. Wow. Okay. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa pagpapalang nasa harapan namin. Nawa ito'y magpalusog, palakas sa amin, at nawa ito'y magpalinaw ng aming mga mata at ganun din na aming mga isipan para patuloy kaming sumunod sa inyong kalooban, Ama. Salamat, Lord, sa lahat. Bless us, Lord. Bless the one who prepared the food. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay. Tayo. Tikman mo na. Kain tayo. Ayan, may kanin. Ikaw Tikman mo din. muna yan. Okay. Ito pinili. Yun. Okay, kuha po tayo ng sitaw. Okay. Des, mga naman daming kuha lang tayo ng kaunting kanin. Yan. Lagyan natin ng Sabaw. sabaw. Tikman natin. Aha. Harap. Ang hipin. Ang sarap talaga. Maligat nga kasi yung kalabasa. Matamis-namis.
Mga tagapanood natin, masarap po talaga ito. Hindi dahil pinsan po siya. At hindi dahil sa kung ano pa man. Kung hindi talaga, honestly, it's good. So, yan po ay isa sa ating mga recipe ginawa ngayon. Sana ay nagustuhan nyo po. At sana po, kayo ay huwag mawawala sa susunod pa po naming KKK. Ano nga ang KKK natin? Kasarapan, kabutihan ng kabute. Napakasarap talaga na may mushroom na ginataang kalabasa at sitaw. Ngayon, next time po, pag-uusapan naman natin ang tortang talong with mushroom. Nako, all-time favorite po yan. Wag na wag po kayong mawawala next time, no? Aasahan po namin kayong manonood muli. Maraming salamat sa inyong panonood ngayon. And again, see you again soon. Bye!